Now let's have the brothers and sisters of marriage, promote prosperity, the coins. Let us welcome Jay. Isa din. Lawrence. Move the court of unity. Let us welcome Miss Ira Laksan. The chosen maid of honor who is the most faithful companion, confident, loyal, and loving friend of the bride. Of all. Amidst the crowd, she is the woman chosen and favored. Her radiance is a testament to her inner strength, grace, and the boundless love. Faithful lady whose heart and mind are forged with utmost love and trust. She stands as a pillar of warmth and compassion. Now I invite everyone witnessing this wedding to stand and welcome the woman who will be the partner of Mr. Ryan Manana. So here are the parents of the bride. We have Sonny Latore and Remedios Latore. Let us welcome the bride of Mr. Ryan Manana, the bride, Miss Mary Rose Latore, escorted by her parents, Mr. Sonny Latore and Mrs. Remedios Latore.
Masalamat. Papasalamat ako sa Panginoon. Dahil binigyan ako ng magulang na kahit mahirap ang naging mabuting magulang sila. Salamat po sa sakripisyo. Kahit hirap na hirap ko minsan. Pinili ko maging mabuting magulang para sa akin perfect po yung dalawa. Di ko man lang, di ko man masasabi sa inyo, mahal na mahal ko eh. You know? Okay lang bro. Kahit mabata tayo ng mga sa inyong pagkakaupo. Ito po yung mga hindi mo pa nalalaman sa para pag natin ang Panginoon, masarap kaya kapatid mo. Sumpahan yung pagkakas. Meron akong tanong sa iyo, Royal. Royal, tinatanggap mo ba si Mary Rose upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa tinagda ng banal na matrimonyo, siya ba ay iyong ibigin? Alipin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang timbisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Ako, Pastor, hindi ka sa akin nag-amen. Royal, sa Panginoon. Kaya gawin niya na. At siyempre kay Mary Rose. Mary Rose, tinatanggap mo ba si Royal upang maging asawa, mamuhay na magkasama ayon sa itinagda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong ibigin, alipin, igagalang at iingatan sa sakit at sa kalusugan at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Katulad na bakit ko na kay Royal, ay babanggitin ko rin sa iyo, hindi ka sa akin nag-opo sa Panginoon, ibigin mo si Royal. Ngayon ay narapo tayo sa vows. Pero ito po vows. Sino mo na sa inyo? Okay, pagigyan na natin yung vows na ngayon. Papasalamat ako sa Panginoon. Binigay ka sa akin bilang babaeng makakasama ko habang buhay. Babaeng mabait. Minsan. Kaibigan ko, best friend, girlfriend, minsan kaaway. Almost 6.5 years natin hinihintay ang araw nito. Alam mo yung pinagdaanan natin. Alam mo yung proseso. Ang pagpapakasal, hindi sa nape-pressure ka na o sa edad natin o sa taong nagsasabi lagi sa atin na hindi ka pa mag-asawa. Yun tuloy yung ikakasal. Kinakasal tayo ngayon. Hindi kita. Dahil alam natin, ready na tayo. Hindi ko man may papangako sa iyo na magiging perfect ko ang asawa, pero gagawin ko ang aking best para ibigay ang lahat ng pagmamahal ko sa iyo. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. My darling, my baby.
nung naghahanap ako ng trabaho dito sa Pangasinan. Halos lahat in-applyan ko dito. Hindi ako binigyan ng chance na magtrabaho dito. Lagi kong tanong dati, bakit kaya? Yun pala, meron palang isang Royen na taga Pampanga may papakilala sa buhay ko. At yun yung ipinagpapalaman ko sa Panginoon dahil ikaw, yung ibinigay niya, ikaw yung pinili niya na makakasama ko sa habang buhay. Salamat sa love, salamat sa pag-aalaga mo, salamat sa respeto na ibinibigay mo sa akin, maging din sa family ko. Salamat sa mga times sa minsan, pinaparamdam mo, feeling ko ganda-ganda ko. Sa halos 6 na taon na relationship natin, masasabi ko, kilalang-kilala na kita. Lahat ng ugali mo, kailan ka magagalit, kailan ka masaya. Pero sabi nga nila, hindi pa daw yan yung ugali mo. Maaring may mga ugali ka man hindi ko kilala, pangako ko sa oras na ito. Mamahalin pa rin kita, ingatan, aalagaan, ipagluluto pa rin kita ng paborito mong fried chicken. At lagi yung kanandaan mo ako palagi, susuporta sa lahat ng mga pangarap mo na ngayon ay magiging pangarap ko na din. I love you, Philippines. Salamat, makakapunta tayong lahat. Okay? Mary Rose. Sabihin mo, Mary Rose. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng ating dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Royen, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Napapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakakaupo na kayo. Yung date, yung ibig sabihin, gusto kong maalala natin. Sabi ko sa aking paligo dito, ang bero ay sa isang ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inanarapat din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki. Yung nabanggit ko na kanina. Sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya, ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Exact lang yan sa kanila na mag-asawa. Brother, o yan, yung babae sa babae. Exact lang yan. Kumbaga sa motor ko, ginagamit na pagbinti kapag may problema, Mary Rose. Hindi, may sinisimbolo nito. Anong sinisimbolo nito? Sabi ko dito, ang kordon ay sa isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan, magpakailan. Yung ibig sabihin. Sa atin ng mga Ilocano, kwarta. Ayan, kwarta. Alam po niya, may seminar sa amin, may asawa niya. Yung tinatawag na family matters. May nagtanong, Pastor, sino ba talaga dapat ang hahawak ng pera? Sabi nila sa mag-asawa. Yung babae po ba o lalaki? Meron bang biblical yan sa kung sino yung hahawak ng pera? Sa inyo po, marahil may mga kanya-kanya kayong yung paraan, rule kung sino mahawak sa kaperahan ninyo. Pero alam po ninyo, sa atin, yung kulturang Pilipino, hindi po kulturang Ilocano, yung kulturang Pilipino,
Liban na lang kung Chinese. Ang babae po ang mahawak ng pera. Pero ewan po sa inyo, kung kayo po, mga lalaki ang mahawak ng pera. May rason sila kung bakit yung ilan po, sila yung mahawak ng pera. Kasi nga raw po, ang babae, hindi marunong humawak ng pera. Ito ba yun? Alam mo ninyo, binabanggit ko dyan, issue ba yun? Mga nanay na nandito ngayon. Issue ba yun? Yung punto dahil hindi ka marunong humawak ng pera, hindi na ikaw makakahawak ng pera. Ito po, meron akong kakilala, hindi na makakahawak ng pera. Bibili ng personal na gamit ng babae, na kaya pang tawagin sila lalaki. Parang lungkot naman, di ba? Pero sabi ko, ulitin ko po, yung kultura natin ng mga Pilipino, ang babae po, ang makakahawak ng pera. Siya po yung treasurer. So, pasal hindi marunong eh. Ang sabi ko naman dyan eh, issue ba yun? Kung hindi marunong dituruan, hindi po ba? Kung hindi marunong dituruan, matututurin yan. Di ba? Now, Mary Rose, siguro mo ito, mamaya, at tanggap na rin ni Roger dito na pagkatapos bibigay mo sa kay Mary Rose kasi nga Pilipino tayo, di ba? Binangkot ko natin. Sa madaling salita naman, si Mary Rose ang tinatawag na treasurer sa pamilya. Di ba? Alam mo siguro ito ni Mary Rose. Tinatanong ko kasi ito eh. Yung magbigay ng tatlo na maganda na dapat budgetan. Parang na yun. Ali pa siguro na yun. Kilala ko na niya, marami bumabagsak dito. Di ba? Kunyari ay mabalo. Ay, kunyari hindi mo alam. Di ba? Magbigay ka nga ng tatlo. Madalas gano'n ng savings. Meron po niyo, madalas po binibigyan ko sila ng pagkakaroon na teka pa. Akan kami sa madaling yung punto na Pastor Sirit. Sirit na hindi ko na alam. Alam mo niyo kung ano yung dapat na pangunahin na binabalitan ko ng asawang babae sa kanila bilang Kristo. Alam mo niyo kung ano, kung sino? Yung asawang lalaki. Sister. Ang mahusay po na tresurera ng tahanan ay yung binabalitan ng kanyang asawa. Alam mo ba ninyo, meron tayong yung sinusulat ko po yung mga senta na isang minong po at nina. Tatayo po dito sa likuran ng dalawa. Upang saksihan ko ang makasaysayang na ito. Okay lang po ba? Manong, dito po kayo. Ninang po. Katayo kayo. Okay. Okay. Praise God. Okay na ba? Okay na? Okay, hinihingi ko na sa... sa buhay ng mag-asawa. Gagawa tayo ng magandang circle na gano'n. Siguro po yung magulang ng babae dito sila, lalaki dito naman. Kasabay nun yung itataas natin ang ating kamay, magdeklara po tayo ng blessing sa mag-asawa. Praise God, salamat po. Salamat sa praise ko. Malapit kayo po. Yan. Tignan natin. At ang gagawin natin ngayon, itataas natin ang ating kamay sa kanila. Mag-declare po tayo ng blessing po sa mag-asawa. So, bigyan po natin ang ating pong
ating mga ulo, pagdating natin ang ating at tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We praise your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Makapangyarihang Diyos, manilikha ng isang sinuko, Panginoon at Manunubos. Mayat ka ng pamilya at kakapaganagan ng pagkasawa. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tagapin ng kalugong pag-asawa. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain mo sila, Panginoon. Si Royan at ni Mary Rose, tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tataglayin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuin ay maging isang warang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umasa. Tugunin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito po ang aming hinihingi sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Congratulations po. Salamat po mga lingwatina. Kaninang pagkasama. At syempre po, kapag kayo, halimbawa yung mga magulang naman, nawala yung mga ilaw nila, yung doon po papasok yung po pinagin natin kanina kaanggapan. Sana po, nandiyan kayo lagi na laging gagabayan. Okay po ba? Sinasabi ko po bilang simbolo ng kandilan. At silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan, ang pagsindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay, isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghuwalayin nila. Mary Rose, ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulong ito ang iyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa. Ngayon, sa oras na ito, anong oras na ang kapatid? Eksakto ba? Eksaktong 10:17. Ngayon, tandaan mo ito, Royal, Rose. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng Philippines General Council of the Assemblies of God at ng Republika ng Pilipinas, ipinahayag ko na si Royal de la Cruz Manala at ni Mary Rose Casareno Latore ay mag-asawa na. Royal, Mary Rose, naway pagkakain ko ng Diyos, naway pagkakain kayo at subaybayan, naway ingat niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Isa ng Diyos ay huwag paghibalayin ni naman sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, siguro para pakalanin ang Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, buong karangalan kong pinakikilala sa tindahan ang bagong kasal na sina Ginoo at Ginang Royal at Mary Rose Manala.
habang ay tumatakbo ko, pagkatapos ng mga kalipayan, yung pagsasama ko, ang pagiging mag-asawa ng kinakasal, ano po ang susunod doon? Ano kasi yung susunod doon? Yung tinatawag nilang first kiss. Yung tinatawag nilang first kiss. First kiss daw. First kiss daw. At nanimana naman kayo. Ang nice pagpapayan ng mga ninong at tinang ninyo ngayon na Royal and Mary Rose ay yung first kiss na legal. Yan, yung nauna mong kiss. Ano yun? Illegal yun. Ito, ipapakita ninyo ngayon sa harapan ng mga magulang at ninong at mga saksi ay yung first kiss na legal. Royal, ikaw na yung bahala. Hindi lang daw ako eh. Hindi, mamaya yun eh. Nasaan kasi yung MC natin? Sige, ito lang. Ayun na lang. May sakto raw. Dapat nakakit kayo doon. Yung Victoria na po. Ito po yung ating maid of honor investment. Game mo dito. Okay, 1, 2, 3, smile. One more, 1, 2. Sa pa, 1, 2, 3, smile. Okay, 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Waki. Pwede mo videoan ko siya. Videoan ko siya. It symbolizes the responsibility of the groom to his bride and their future family. Sabi nila,
Asan yung isa? Congratulations! Right, may limang panahon. Thank you daw sa sponsor ng Ninong at ninang po namin, especially po sa mga taga Pampanga, maraming salamat po sa effort po na pagpunta nyo dito. Kahit na malayo po, maraming salamat sa mga ninong po namin dito, sa Carmine, maraming salamat po sa mga family po namin, SMD family, sa NCI family, Faith Assembly of God family, maraming salamat. Sir Mark and M Fashion Event, maraming salamat po sa napakagandang setup po ng aming kasal. Maraming salamat po sa mga sponsors po namin. Hindi ko na po isa-isahin pa. Maraming salamat po. Ang Diyos po ang siyang magbabalik ng pagpapala po sa inyong pong mga buhay. Salamat po din po Sir Gladgy. Yan. Tsaka kay Pastor Absidiman. Maraming salamat po sa kanya po napakagandang wife. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindaman po, magandang tanghali po sa ating lahat. Yake,